Hello guys, what's up? Welcome back sa ating channel. In this video, gagawa tayo ng Bitcoin update natin. So kung maaalala nyo, noong mga nakaraang buwan, kailan pa to? Nagkaroon tayo ng bearish scenario kay BTC. Ito, 5 months ago. 5 months ago pa natin ina-anticipate yung bearish move na to. And right now, ayan, from 80k, na-short natin siya hanggang 60k. So, hindi na ako nakapag-close dito sa below sa 58k kasi I'm expecting for it to go lower. Pero right now, nagkakaroon siya ng bullish scenario. So ako, nag-close na ako. So fully closed na yung short position natin. Ayan, no? So nag-close na ako. Ayoko nang ma-round trip yung profit na yan. Secured na yan. And right now, long naman yung tinitingnan ko dito. Why? Bakit ako nagkaroon ng bullish scenario right now sa market? Okay? Delete muna natin. Delete muna natin itong mga to para malinaw. Ito lang lang. Yan. So, okay. So, sa Elliott Wave, ito na yung ABC. Mali. 1, 2, 3, 4, 5 pala yan. ABC. Corrective wave. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. So yung 5, sana expect ko mas bumaba pa pero mukhang hanggang dito lang siya. Kasi why? So ganito kaya ako nasabing parang hanggang dyan na lang yung target. Kasi kung makikita natin sa weekly, makikita nyo rito, nire-respect niya tong support na to. Yan ang top 1, 2. So ayaw niya mag-close below. So ito, crucial to. Kasi weekly candle to, Sunday ngayon, bukas Monday. Kapag bukas Monday, nag-close siya below dito, below ng week na to, 59k, doon, magkakaroon tayo ng bearish na bias. So magiging bearish ulit ako, maghahanap ulit ako ng short position. Pero right now, sinecured ko muna yung profit ko. Okay? And then, I have an open long position. Okay. Tapos, sa CRT, makikita natin, 1 week CRT, itong low na to, tapos itong high na to, yan. Ito yung candle range high natin, CRH. Ito yung candle range low. Yan. So, ano yung naging POI natin? Parang sabing CR to, valid CR to. Kasi ito, yung swing na to, na-respect niya. So, yun yung POI natin for this long bias. Okay? So, CRT, ang target niya is yung CRH. So, possible, ito yung targetin natin na price dito sa long na to. And then, hindi lang naman yan. Makikita nyo sa daily, sa mga nasa Discord dyan, red, green, red candle sa daily, di ba? So, possible, long siya. So, long setup siya, bullish siya. Tapos, makita na sa RSI, nagkakaroon din ng possible bullish divergence. Pero di pa siya fully developed. So, yan. Baba yung price. Pero yung oscillator, RSI natin, pataas. Okay? And then sa 4H din, mayroon na yan. 4H. Diba? Yan sa 4H. Baba yung price, taas yung oscillator. Kaya dito eh. Baba to, going down. RSI, going up. Gets nyo? Okay. Kasi natin yun ulit. Sa pattern traders naman, breakout. Breakout siya dyan sa falling wedge na yan. Makikita nyo. Pero, ito, we need to break at least this high, yung 62k, para magkaroon na ng market structure shift or MSS. Ito, yung gusto natin ma-break. Bilang meron tayong bullish bias. Yan. Pag na-break yan, break, retest, just continuation. Yun yung gusto natin mangyari.
Okay? So, guaranteed ba yan ang mangyayari? Siyempre, hindi. Kung meron lang guaranteed, bakit pa tayo nandito? Di ba? Di nasa lungga na lang tayo. Tapos, profit na lang ng profit. Yeah, walang guaranteed. Ito lang is anticipation. Game of probability. Ang trading is game of probability. Not certainty. Okay? Never ka maging certain sa market. Again, ang invalidation para dito sa bullish scenario na to, or bullish bias, is dapat magkaroon tayo ng closing below sa daily. Below this. Okay? Pag nagkaroon tayo ng close below this area, yun, magiging bearish ulit yung bias ko. Ay, close ko, yung long ko, at a loss. Okay? So, syempre, tanggapin mo yung talo mo. Ganun talaga yun, hindi laging panalo. As kung makikita nyo rin sa daily, meron pang mga gap dito, or FBG na hindi pa binabalikan. Okay, buti pa yung fair value gap, binabalikan. Ikaw, no comment. Ayan. So, may dalawang gap na possible kuhanin pa ng price bago bumaba. So, don't get me wrong ha. Yung overall bias ko, higher time frame wise, bearish pa din. I believe na magbe-below 60k pa tayo. Okay. Pero boss, bakit ka nag-close ng short ko kung ang bias mo talaga is mag-below 60k pa tayo? Kasi nga, mga brother, mga bossing, hindi tayo certain. Walang 100% sure. So kahit ganun yung bias ko, meron na akong profit na ganito kalaki. Ano wala? Binuro nga pala. Meron na akong profit na ganito kalaki. Hayaan ko pa ba na ma-round trip siya ng market, na manatili lang siyang screenshot? So hindi. Perahin na natin agad yan. Kasi pwede pa naman tayo pumasok ulit eh. So kung hindi na tayo pagbigyan dito, dumiretso tayo pababa, at least secured na yung profit natin. Huwag na tayo maghangad ng sobra-sobra. So doon na nagkakatalo eh. Sobrang nagiging greedy. Kahit mag-partial profit, ayaw. Diba? So always secure profit pag mayroon ng pag nag-play out na yung trade mo. Okay? Tapos, naman tayo sa weekly. Ayan yung mga gap natin. Kung makikita nyo, fib retracement na may gamitin natin. Yan. Nandiyan din yung 0.5 and 618 area. Ano? So, possible. Ganyan. Ganyan yung inaasahan kong possible scenario ni BTC. BTC! Kasi sa monthly time frame, hindi pa ako konbinsido na yan na yun. Kasi gaya ng sa video ko last time, ito yung na-anticipate ko na ABC. So, I don't think na hanggang dyan lang yung C. Extended dyan. Tingin ko. Okay? So, valid pa rin naman yung bullish bias natin, yung bearish bias natin, long term. Ano long term bias, diba? So, pero right now, short term bullish. So, July, possible maging bullish. Tapos, August month, bearish. Okay? So, yun yung tinitignan ko dito. Kayo, what are your thoughts? Comment nyo naman sa comment section. And kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe naman, wala namang bayad dyan. Okay? Para din ganahan tayo gumawa ng mga ganitong video. So ayun mga bossing, ito yung naka-open ko na long position yan. So meron tayong position, hindi lang tayo gumagawa ng content na hindi naman nagte-trade, diba? So baliwala yung analysis mo kung hindi mo trade. Kasi anong sense nun, diba? Nonsense. Tapos malapit na rin tayo mag-deploy ng capital para mag-DCA. Okay? Q3 to Q4 this year, ready na ako mag-deploy ng capital. Yung pinrofit ko sa short, ibabalik ko rin sa market, bibili ko yan ng spot na BTC. So yun, so konting taste na lang, makapag-deploy na tayo. So waiting game talaga, di ba? Ang tagal natin natin itong short na to. Ilang buwan? Siguro 5 months ago. Tapos ngayon lang nag-materialize. Meron mo yun. So, yung iba sa inyo hindi makapag-antay ng ilang oras, ilang araw para mag-materialize yung trade nila. Diba? So, ito, nag-antay tayo para maka-entry. Tapos, nag-antay ulit tayo para maka-exit. Ganon din sa spot. Mag-antay tayo ng proper entry. Tapos, pag naka-entry na tayo, mag-antay ulit tayo para maka-exit. Ganon lang yun. So, waiting game talaga to. Pahabaan to ng pasensya. Pagalingan to ng disiplina. Okay? So yun lang mga chong, kung meron pa kayong tanong, comment nyo lang. So try natin sagutin sa mga susunod na video. So maraming salamat again. Sa mga hindi pa nakasubscribe, kung nakakuha kayo ng value sa video na to, subscribe naman kayo para makatulong din sa channel natin. So yun lang, maraming salamat. Bye-bye.